Nadagdagan pa ngayong gabi ang mga senador na naglabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Saksi si Mab Gonzalez. Batay sa inilabas niyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, mahigit 1.26 billion pesos ang idineklarang net worth ni Senador Mark Villar. Kabilang sa kanyang assets ang mahigit 349 million pesos na mga bahay, condominium units at lupa. Wala siyang idineklarang liabilities. Umabot sa mahigit 656 million pesos ang yaman ni Senador Erwin Tulfo, kabilang ang ilang lupain, 11 sasakyan, 4 na baril at halos 200 million pesos na cash sa bangko. Abot naman ng halos 160 million pesos ang utang niya, kaya nasa 497 million ang kanyang net worth. Si Senate Majority Leader Mig Zubiri naman, abot mahigit 631 million pesos ang halaga ng yaman, kabilang sa idineklara niya ang 18 lupain, iba't ibang sasakyan at shares na lampas 500 million pesos ang halaga. Mahigit 200 million pesos naman ang utang niya, kaya lampas 431 million pesos ang kanyang net worth. Si neophyte Senator na si Camille Villar nagdeklara naman ng assets na mahigit 362 million pesos. Pinakamalaki rito ang mahigit 214 million pesos na other personal properties, pero hindi nakasaad kung ano-ano ang mga ito. Nakasaad din sa kanyang SALN ang interes sa ilang kumpanya ng kanyang pamilya. Wala siyang idineklarang liabilities. Ang yaman naman ni Senador Ping Lacson aabot sa halos 257 million pesos. Kabilang dyan ang isang loteng may halagang 160,000 pesos at mga cash at investments na mahigit 256 million pesos. Halos 12 million pesos naman ang utang niya, kaya abot sa halos 245 million pesos ang kanyang net worth. Ang yaman naman ni Senador Jinggoy Estrada abot sa 252 million pesos. Nasa kalahati nito ay iba't ibang bahay at condominium unit, habang halos 100 million pesos ang investments. Meron siyang 31 million pesos na utang, kaya 221 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador Lito Lapid naman, merong mahigit 294 million pesos na halaga ng yaman, pero hindi nakalista kung ano-ano ang mga ari-ariang ito. Meron siyang mahigit 92 million pesos na utang, kaya nasa mahigit 202 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador J.V. Ejercito, mahigit 179 million pesos ang idineklarang yaman. Kabilang dyan ay mga bahay, sasakyan at ang shares niya sa Buildworth Development Corporation. May utang siyang halos 42 million pesos, kaya mahigit 137 million pesos ang net worth. Si Senador Pia Cayetano naman, umabot sa mahigit 151 million pesos ang assets. Wala siyang idineklarang real property, pero may cash, stocks at iba pang investments at incorporator siya ng 13 kumpanya at 3 foundation. Shareholder din siya ng isang country club at isang golf club. Meron siyang halos 23 million pesos na utang, kaya abot sa mahigit 128 million pesos ang net worth. Si Senador Bam Aquino, mahigit 86 million pesos ang yaman. Nakaramihan ay real properties, cash at investments. Wala siyang liabilities, kaya yan din ang halaga ng kanyang net worth. Ang yaman naman ni Senador Loren Legarda ay mahigit 100 million pesos. Pinakamalaki niyang asset ang isang condominium unit na lampas 28 million pesos ang halaga. May mahigit 21 million pesos siyang utang, kaya nasa halos 80 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador Rodante Marcoleta, mahigit 80 million pesos ang idineklarang kabuuang halaga ng ari-arian. Kabilang dito ang bayat lupa, kondo, mga sasakyan, bank deposit at investments. Mahigit 28 million pesos ang halaga ng kanyang liabilities, kaya halos 52 million pesos ang kanyang net worth. Umabot naman ang yaman ni Senador Joel Villanueva sa mahigit 72 million pesos. Kabilang sa yaman niya ang 19 na real property. Isa rito ay idineklarang donasyon, kaya walang binayaran. Ang ibang yaman ay stocks niya sa ilang kumpanya. Nasa 23 million pesos naman ang kanyang liabilities, kaya halos 50 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador Bongo nagdeklara ng mahigit 44 million pesos na kabuuang halaga ng ari-arian. Bukod sa lupa, nagdeklara siya ng halos 10 million pesos na halaga ng alahas, appliances at cash. Mahigit 12 million pesos ang kanyang liabilities, kaya mahigit 32 million pesos ang kanyang net worth. Ang idineklarang yaman naman ni Senador Chis Escudero ay nasa mahigit 18 million pesos. Kabilang dyan ang 5 lote na minana niyang lahat, kaya walang halagang nakasaad. Wala siyang utang, kaya mahigit 18 million pesos din ang net worth. Nauna na naglabas ng kanilang SALN sina Senate President Tito Soto, Senador Raffy Tulfo, Risa Ontiveros, Win Gatchalian, Kiko Pangilinan at Robin Padilla. Wala pang inilalabas na SALN sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Bato de la Rosa at Amy Marcos.
Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Sinorpresa si double gold Olympic medalist Carlos Yulo sa kanyang pag-uwi mula sa 2025 World Artistic Gymnastics Championship sa Jakarta, Indonesia. Wagi ng gold sa vault si Yulo habang bronze naman ang nakuha niya sa floor exercise. Pag-amin niya, extra challenge ang preparasyon niya para rito. At buo na rin daw ang desisyon ni Yulo na hindi siya sasali sa SEA Games sa Thailand ngayong Disyembre. Para sa akin, hindi ko nakikita yung value ko na magpe-prep ako and then maglalaro lang ako ng isa or dalawang aparatos. Ang mismong target ko po is magkaroon ng team competition and all-around competition, which is ayun talaga yung desire ko. Unfortunately po, hindi nila pinayagan yung ganong rules po. Sa ginawa po nilang rules, hindi na nga po siya standard and nawala po yung spirit ng sports. So, yeah, yung ganong aspect din po tinitignan ko. Buo naman ang suporta ni Yulo sa kanyang kapatid na si Eldrew na lalaban sa 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships. Nananalasan sa Jamaica ang Hurricane Melissa na itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taon. Pinaghahanda ang mga residente para sa posibleng daluyong, pagbaha at pagguho ng lupa. Ipinag-utos na rin ang malawakang paglikas. Bago pa man ang pananalasan ng bagyo, 4 na ang naitalang nasawi malapit sa Haiti at Dominican Republic dahil sa mga pag-ulan. At pinayuhan naman ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. ang mga Pilipinong naninirahan sa Jamaica na mag-ingat at maghanda. Sa mga naghahanap po ng mapapasyalan sa Maynila ngayong Halloween, hindi magpapahuli ang luneta. Tampok ang kanilang mga glow-in-the-dark display na pwedeng ma-enjoy ng libre. Ating saksihan. Literal na nag-glow sa dilim ang mga dekorasyong pangkatatakutan sa Luneta. Ito ang glow in the park sa Luneta Kutan Park. Bago pumasok, may malaking bungo agad na sasalubong sa iyo. Sa loob, merong nananakot na tila nakakamuflage sa damo-damo. May mga kabaong din, katabi ang kulay neon na kalansay. Agaw pansin din pati ang Halloween pumpkin at glow-in-the-dark sementeryo. May mga sapot pa ng gagamba all over the place. Kung di pa scared, makipag-selfie na sa danan. Sa United Kingdom, isang dark exhibit naman ang binuksan ngayong Halloween. Ilan sa mga makikita rito ay ang koleksyon ng mga cursed doll o mga manikang may sumpa umano. Nakakatindig balahibo ang itsura ng ilan. Nakadisplay rin ang iba't ibang klase ng bungo na gawa ng Shuar tribes ng Amazon at ang ika-19 na siglo na vampire hunting kit. Sa Belgium naman, bida ang mga higanting kalabasa na gagamiting bangka, pangkarera. Bago lumahok ay dapat matanggal muna ang laman ng kalabasa para masakyan. Kaya ang mga residente gumamit pa ng power tools para rito. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oyd, ang inyong saksi. Mga kapuso, 58 araw na lang, Pasko na. Maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. At mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.